Hello and good day. So sa video na to, pag-aaralan natin ang about sa radial systems, particularly conduction on pipes, conduction on multiple pipes or pipes with insulation, as well as combined mode of conduction and convection on pipes. So we are going to analyze the formula by using the different laws of conduction, the governing equation, para ma-determine natin yung formula na gagamitin natin to estimate the rate of flow of heat transfer from the inside surface of the pipe papunta sa labas or vice versa. Pero bago ang lahat ng yon, kung hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, kindly click the like and subscribe button for more updates and engineering tutorials. So, bago tayo tumungo do'n, i-define muna natin kung ano nga ba yung tinatawag natin na radial systems. Okay? So, yung radial systems, so imagine niyo na lang, this is ang analyzation natin dito, we will also use yung analyzation natin by means of a plane wall. The only difference is that, 'di ba yung plane wall is straight siya, straight yung plane wall. But our radial systems, imagine niyo na lang na yung plane wall na yun is i-curve natin siya and gagawin natin siyang pabilog like this one. Okay? So yung plane wall na yun, we will curve it and gagawin natin pabilog. So sa pag-a-analyze ng radial systems, so pwede natin kasing hatiin itong plane wall na ito, and then ang mangyayari after natin na mahati is ilatag natin siya sa isang flat surface para maging parang plain wall siya ulit. Okay? So, when we say radial systems, imagine meron tayong pipe or meron tayong tubo. Okay, so meron tayong tubo dito. Saan siya normally ginagamit? For example, 'di ba, yung sa mga geothermal power plants, 'di ba, meron yang masyadong mahahabang pipes. So masyadong mahaba yung pipes na yon in which yung area na i-consider natin in which the heat might flow outside dun sa ating ambient temperature is masyadong malaki. And we all know that kapag ka lumaki yung area, ang tendency is lalaki rin yung rate ng heat flow natin na tumatakas. Okay? So, how do we limit or paano natin malilimitahan yung rate ng heat flow na yun given na sobrang haba nung pipe na yon with a length L na pipe natin na yon. So, how do we limit that? So, di ba naglalagay tayo ng insulation para hindi tumakas agad yung heat. So, those insulation, so another material yan, papasok na dyan yung conduction dun sa multiple pipes natin. So, let's analyze first itong sa singular pipe natin or yung sa single radial system. Okay. So, imagine meron kayong tubo rito. Imagine meron kayong pipe diyan, itong tubo na 'to, and masyado yang mahaba at length L. Okay. So, imagine nyo straight lang muna 'to. Length L yung pipe natin na 'yan. So, yung tubo na 'yan, since there is hot fluid, imagine may hot fluid diyan sa loob and it travels dun sa loob ng pipe natin. Okay? So, may hot fluid diyan sa loob na 'yan. Since this is mataas ang temperature niyan, ang tendency yung temperature dito tataas din as compared dito sa labas. Since nandito sa labas is surroundings. Okay? Ang nasa labas is surroundings. So, mas malamig 'yan yung nasa labas. So, sabi natin, once na magkaroon ng temperature difference, heat will flow. 'Di ba? Heat will flow from hotter medium papunta sa lower medium natin or sa lower temperature. Okay, let's imagine it by drawing, ito lang, itong nasa outer surface natin. I-drawing natin yung nasa outer surface na yan. Ayan. Imagine nyo, yung malalabas na yan, ito na yan. And then yung nasa loob, drawing din natin siya.
Okey? Yan, okey. So eto na 'yan, eto na yung pipe natin na 'yan. So pinataba ko lang, pinalaki ko lang yung wall nung pipe natin for analyzation. So pinataba ko lang 'to for analyzation. So kung papansinin natin sa loob, since merong hot fluid sa loob, iinit 'to, iinit 'to, lagay natin siya as T1, okey? And then ito iinit rin 'to or meron din siyang temperature, assign natin siya as T2. In which, sa analyzation natin, T1 is greater than T2. Okay? So, since sabi natin, mas mainit ang T1, so ang tendency, the heat will flow from inner palabas. 'Di ba? Mula dun sa loob, palabas, since mas mainit dito sa loob, kaysa dun sa labas. Okay. So, next, consider natin yung mga radius. Simulan natin dito sa radius ng maliit, i-assign natin siya as R inside. Okay? And then, the radius naman nung nasa labas, ito, consider natin siya as radius outside. Okay. Sabi natin, kapag ka ganitong type ng conduction, nung governing equation natin, so di ba gumagamit tayo ng Fourier's law of heat conduction, introduced to us by Joseph Fourier. So gagamit tayo ulit dito ng Fourier's law of heat conduction. Okay. Anong ini-state do'n? 'Di ba ang sabi do'n, the rate ng heat transfer is directly proportional to the negative gradient of the temperature and its area. 'Yun yung sa conduction 'yun. 'Yun yung general equation. So we derived it as negative Ka dt over dx. But this is for plane wall. Wala na tayo sa plane wall, we are now in radial systems. So magkakaroon ng variation yung formula na 'to. Okay. So instead na wall, we will use, instead na dx yung naandyan, since wala tayong thickness ng wall, meron tayong difference in radius. Yan, 'di ba meron tayong difference in radius. Imagine nyo itong pipe na 'to, imagine this pipe, itong pipe na 'to, hatiin natin dito. So hinati natin diyan sa taas, diyan sa part na 'yan, hinati nyo sa taas na 'yan. And then ilalatag nyo sa flat surface. Anong makikita nyo? 'Di ba para siyang, pag hinati natin 'to dito, sa part na 'yan, sa taas, and then ilatag natin siya sa flat surface, 'di ba magiging ganyan siya, yung itsura niya. Okay. Parang ganyan yung magiging itsura niyan pag nilatag natin sa flat surface. In which yung nasa loob, itong nandito sa baba, nandito yung T1 natin, nandito yung T2 natin. Okay? So, ito kumbaga pabilog 'to, pabilog. Hinati natin dito, tapos inilatag natin papunta do'n. Tapos ito naman nilatag natin papunta dito. So, parang magiging ganyan yung analyzation natin. Okay. So, instead na thickness, meron tayong differential ng radius natin. So, ang ginagawa natin do'n sa plane wall, so 'di ba, imagine ito yung plane wall and ito yung temperature gradient natin. So, 'di ba kumuha tayo ng maliit na strip dito. Kumuha tayo ng maliit na strip kung naaalala, kumuha tayo ng maliit na strip do'n. So, gano'n rin ang gagawin natin dito. We will use or kukuha tayo ng maliit na differential strip ng radius natin dito. Kukuha tayo ng super small na differential strip, DR. Para mas ma-imagine nyo 'to, kuha kayo ng papel, okay? Kuha kayo ng papel, 'di ba yung manipis na papel na yon, rectangular siya. I-try nyo na pagdikitin itong part na 'to, itong line na 'to, at saka itong line na 'to. It will form a pipe. Magfo-form yan ng pipe, parang ganito yung itsura. So, yun yung DR natin na 'to. Yan yung DR na yan, yung differential
radius na yan. Okay, so in which consider natin mula dito hanggang dito as our R and yung thickness niyan is our dr, yung part na yan. Okay, so therefore, instead na differential of x ang gagamitin natin, we will use differential of radius. Since sa radius nagkakatalo tayo from Ri to Ro. So yung heat flow kasi natin, yung rate ng heat flow, magpo-flow galing dito hanggang dito. So tatagos siya dun sa dr natin. With respect to dr, yung temperature gradient natin. So yung ginawa natin dun sa plane wall is itong dr, i-multiply natin dito. Q dr is equals to negative Ka dt na lang siya. Okay. So next is, let's analyze first that area. Ano nga ba yung area na yon? Okay. So, since ito yung dr natin, yung thickness na yan, ito na yan, yung dr. Okay? Yan yung dr natin. So, itong haba nito, itong part na to, so nandito yung length natin. Yan yung length ng pipe. Ito yung kahabaan ng pipe. Itong dito sa part na to. So, kung papansin niyo, itong nandito sa to, itong here, itong haba na to, alin to? Kung babalikan natin yan dito sa ating radial systems, ito yan yung circumference dito. Yan yung circumference natin na inilatag natin dito. So therefore, that is equivalent sa circumference ng circle. Okay? So yan yung circumference ng circle natin, in which by formula, given that meron tayong radius r, so that is equal to 2 pi r. Okay? So that is equal to 2 pi r. Itong circumference nito. Yan. So 2 pi r. So the rate ng heat flow natin is pa ganyan. Okay? So dyan, dito possible lalabas yung Q natin. And yung perpendicular area niya is naandito. Sa ibabaw. How do we solve for that perpendicular area? 'Di ba? Area lang 'yan ng surface area lang 'yan ng cylinder. Ano yung surface area ng cylinder? That is equal to 2 pi r times yung length ng L natin. 2 pi r times length o kaya yung length times width. Length times width which is equivalent sa circumference. So therefore, itong area dito, that is equal to 2 pi r times L. So, palitan natin 'yan. Q dr is equals to negative K. Yung area, palitan natin ng 2 pi r L. Since yun yung area na na-derive natin dito. Times the differential in temperature. Next, pansinin natin yung ating mga variables. Ang differential of R natin dito is in terms of radius and meron din tayong radius dito. So therefore, pwede natin itong ang rule dito is we combine those variables para ma-integrate natin siya. Kumbaga yung R dito dalhin natin sa kabila, we divide both sides by R, kaya ang mangyayari magiging Q dr over R is equals to negative, unahin ko na yung 2 pi K L dt. Okay? Negative 2 pi K L dt. Nawala na yung R, since yung R napunta na dito sa kabilang side. Okay? And then, what are we gonna do next? We will integrate both sides. These are all constant since ang variable natin is t. Q is also constant since ang variable natin is r. Okay? Okay. So next is to determine ano nga ba yung limits. Simula tayo sa temperature. Kung yung Q natin is from here hanggang rito, yan yung mga limits na kukunan natin. Ano yung temperature na nagtatouch dito? That is Ti or the T1. Temperature inside or T1. And yung nandito is temperature outside or T2. Okay? So, pwede natin nilagay na mag-start sa T1 papunta sa T2 or temperature outside of the pipe. Now, ano naman yung radius? Kung papansinin nyo, yung radius nito, yan, yung radius dito, that is equivalent to Ri or the radius inside ng pipe. And then, yung radius outside is nandito sa part na to. So, from radius inside
to radius outside. So, yun din yung limit nung sa radius natin. From Ri to Ro. Let's evaluate those integral. Kung naalala natin sa integral calculus, the integral of dx over x, di ba that is equivalent to ln of x? So, meron tayong the integral of dr over r. So, pag in-integrate natin yan, magkakaroon tayo ng q times ln of r. Limit is from ri to ro. That is equal to negative 2 pi kl times t. Kasi ang integral ng dt is t na lang. Limit natin from t1 to t2. Okay? t1 to t2. Substitute natin yung mga limits na yan. Substitute natin yung limits. Q times ln upper limit, ln of ro minus, or the outside radius natin, minus ln of radius inside. Upper limit minus lower limit. So that is equal to negative 2 pi kl. How about the t? Upper limit na t2 minus lower limit t1. Okay. So ito muna. Sabi natin dun sa conduction, para ma-eliminate itong negative na to, pwedeng pagpalitin natin ng pwesto itong dalawa, yung temperature. Na-prove na natin ito dun sa plane wall. So, to eliminate this, pagpalitin natin yan. Since sabi natin, T1 is greater than T2. Kasi magne-negative to eh. So, baliktarin na lang natin para ma-eliminate natin yung negative na yan. So, Q is equals to ln of RO minus ln of Ri. That is equal to, alisin na natin yung negative, 2 pi kl, pagpalitin natin ng pwesto to. T1 minus TO. Okay. Balik tayo sa algebra. Sa algebra, sa rules of logarithm, alam natin that the ln of A minus ln of B, that is equal to the ratio of ln of A over B. Yan yung rule natin sa algebra. Ln of A minus ln of B, that is equal to ln of A over B. So, pwede natin i-apply siya dito sa rule of logarithms. So, therefore, ang mangyayari, magigitong Q times the ln of, yung A natin is RO, yan yung nauuna, over Ri, that is equal to 2 pi kl Ti or T1 minus T2. So, this is T2. Okay? And then, let's divide it both sides by this ln RO over Ri. I-divide natin siya rito para maiwan na lang yung, so, Q now is equals to 2 pi kl T1 minus T2 all over ln RO over Ri. So, ito yung ginagamit natin na formula for conduction on pipes. We can also rewrite this formula in the form na Q is equals to delta T over the thermal resistance. Diba? Pwede natin gawin yun. Iwan lang natin itong delta T sa taas. Q is equals to yung delta T sa taas na T1 minus T2 all over, ito muna, ln of RO over Ri all over, itong 2 pi kl, dalhin natin sa ilalim. 2 pi kl.
So, this is another formula natin for heat conduction on pipes. Now, itong nandito sa baba, this one, that ln RO over Ri over 2 pi KL, yung nandyan sa baba, kung papansinin nyo, alin na to? Ito na yung thermal resistance natin by conduction for pipes. Okay? Thermal resistance by conduction dun sa pipes natin. Ln RO over Ri all over 2 pi. So, wag kakalimutan yung formula na yan since yan ang gagamitin natin once na mag-analyze na tayo ng multiple pipes. So, that concludes our discussion for thermal resistance by single pipe. So, kindly click the next video for another discussion naman on conduction on multiple pipes.